Tag-ulan na. Ramen weather na. Masarap kasing humigop ng mainit na ramen kapag maulan. Ang kainang ito sa Caloocan may paandar. Ang nakasanayan kasing Japanese ramen, ginawa nila ng Pinoy version. Kung mahilig sa ramen pero tight ang budget, don't worry dahil mayroon ng abot kayang Pinoy ramen. Kung titingnan, akalaing Japanese ramen. Pero kapag natikman na, lalabas ang Pinoy na lasa. Ang kanilang Filipino-style ramen, ginagamitan ng Miki at Bihon na noodles. Hindi chashu, kundi hinimay na karne ng baboy ang nilalagay na toppings. Naglalagay din sila ng ordinaryong nilagang itlog sa halip na marinated egg. At pagdating naman sa sabaw, ginawang mas creamy at savory. Sa halagang 65 pesos at 95 pesos, makabibili na ng Pinoy ramen. Siyempre, hindi po siya magiging affordable kung i-maintain po natin yung usual na ramen, which is ranging from 300 to 400 pesos, yung normal po sa mall. And meron din po namang mga ramen na low budget and ranging from 100, pero hindi po sila Pinoy style. Ginawang makamasa ng magkasintahang Ian at Mariel ang ramen at inangkop sa panglasang Pinoy. Pero ang produkto hindi na raw pala bago. Ang inspirasyon nila, ang nakasanayang pagkain ng pamilya ni Ian, ang pansit lang-lang. So yung lang kasi usually siniserve siya sa amin during cold weathers and rainy seasons kasi nga para siyang staple food namin. Siya yung equivalent namin sa sopas or ramen para mas maging affordable but with a twist. Ang pansit kung saan hango ang Pinoy ramen, malapit sa puso ni Ian. Yun sa lola ko po, yun po yung talagang pinaka-naaalala ko dyan sa langlang na yan. Kasi siya po yung talaga nagluluto sa amin nung magpipinsan nung pumbata pa kami. Sa kanya ko po na natikman yan. In memory of my lola, ginawa ko pong immortal yung isa sa recipe niya, which is yung punlanglang. Kung hindi lang po kami nakakaalam dapat na masarap siya magluto, dapat malaman din po ng ibang tao na Ginawang makamasa ng magkasintahang Ian at Mariel ang ramen at inangkop sa panglasang Pinoy. Pero ang produkto hindi na raw pala bago. Ang inspirasyon nila, ang nakasanayang pagkain ng pamilya ni Ian, ang pansit lang-lang. Ang pansit lang-lang, malapit rin sa puso ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nabanggit pa niya ito sa nobelang El Filibusterismo. Meron tayong standard na pansit lang according sa El Filibusterismo. According din sa mga documents din sa Laguna. Ito ngayon na sa chapter 25 ng El Filibusterismo. Ang nakalagay doon, meron siyang sotanghon, meron siyang kabote, merong hipon, may tiniping itlog na dapat nakalagay doon sa sa pansit lang. At higit sa lahat dapat meron siyang sabaw. Walang direkta na dokumento na nagpapatunay kung bakit siya tinawag na pansit lang. Yung pansit na tinatawag nating lang. Nakita ko na yung mga Filipino parang mahihiyain tayo eh. Pansit lang. Ito lang ang maihahandog namin sa iyo. Ito lang ang meron po kami. Parang ganun eh. Kaya pansit lang. Ayan mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa Arayat Market, dito po sa Quezon City para tanungin yung ilan sa ating mga kapuso dito kung alam ba nila yung pagkain, yung luto na lang. Tara. Masusubok ang galing sa pagkain ng mga kusinero at kusinera ng mga kainan dito sa Arayat Market. Okay, so Rose, eto. Meron kaming papatikim sa'yo dahil ikaw ay marunong magluto, di ba? So, tingnan namin kung alam mo ba kung ano itong putahin na to. Palabok. Hindi. Nalalasahan ko parang parang Ano? may gata, May gata? Ano pa? parang curry, parang pansit malabon. Pansit? Hindi. Hindi rin. So, hindi mo alam kung ano yan. Ang hindi ko magets kung anong Hindi lasa daw nito. makuha. Anong paborito mo lutuin? Miso, Ah, sinigang sa gano'n. miso. Oh, tama-tama yan. May sabaw, di ba? Parang pag tinignan mo, parang nga pansit palabok eh, no? Ano? Parang palabok po. Palabok? Pero hindi siya palabok. Masabaw eh. Masabaw. Okay, yung lasa. Same lang naman sa palabok. Na ano? Na medyo maalat na
Savory. Para siya pong palabok na sotanghon. Palabok na sotanghon. Opo. Meron bang ganun luto? Palabok Ngayon ko ka na natikman to eh. Ah? At first po, medyo yun nga po yung naging challenge namin. Nahirapan po kami siya i-introduce since yun nga po yung cons niya as a different kind of dish. Isa po sa naging main introduction namin sa kanya, hindi na po namin siya pinapakilala as lang. Talagang pinakilala na lang po namin siya as Pinoy Ramen para po talaga makilala pa siya. Mula sa original na recipe ng pansit lang ng lola ni Ian, may mga binago sila para maging Pinoy version ng ramen. Ipapakita namin sa inyo paano po gawin ang Pinoy Ramen. Una po, papakuluan po natin yung meat and pork bones po para po sa broth or stock. Isa po sa tip namin kapag po nagluluto ng ramen, since matagal po siyang papakuluan, i-keep nyo po yung fat na nasa upper base po ng stock po ng meat kaysa po nandun siya sa pan para po hindi siya masunog at maglasang medyo tostado po yung ramen natin. Matapos pakuluan ang karne ng 1 hanggang 2 oras, ilalagyan sibuyas, gatas at iba pang pampalasa. At saka kukulayan ng atsuete. Kapag luto na ang sabaw, bubuuin na ang Pinoy Ramen. Para sa toppings, nilalagyan ng toasted garlic, spring onion at paminta. Eto na, pwede nang iserve ang Pinoy Ramen. Bukod sa ramen, nag-isip din sila ng iba pang produkto na may Pinoy twist. Gaya ng Pinoy Fan na galing sa Chow Fan. Naisipan po namin mag-business na kasi po gusto na po namin makasal and ayun po, para mas mabilis po makapag-ipon. Actually, nanaginip po siya tapos yun po yung nag-push sa amin para i-start na yung business. Napanaginipan ko, nagkaroon daw po kami ng kainan. Ang pangalan is Eat Ka Lang. Then, yun nga po, mafe-feature yung ramen. Sakto po yun lang kasi then silog series nga po yun. It's very precise po nung napanaginipan ko po. 2 buwan matapos managinip, isinakatuparan nila ang napanaginipang kainan. Literal na from dreams to reality. Nagsimula sa puhunan 12,000 pesos, 7 buwan mula ng buksan, maganda na raw ang kanilang kita. Nasa ano na po kami, 40,000 per month po yung net namin. Tapos yung gross po, so maabot kami ng 90,000 to 100,000 po. Pag may naisip po kayong business, lalo na sa panahon ngayon, pag unique po, parang i-push nyo na agad. If nag-boom, then goods po. Pag hindi, isip na lang po panibago. Basta wag po kayo susuko, lalo na if gusto nyo po talaga na magkaroon ng business. Past is past, pero hindi pala ito palaging totoo. Katulad ng pansit lang na produkto ng nakaraan, nagbagong bihis pero OG pa rin ang sarap. Kaya pumatok sa pihikang panlasa ng kasalukuyan.